Yung nangyari ngayon sa BICAM, ang napansin ko lang sa mga media, ito sa mga mainstream media, ibig kong sabihin, ay sino ba talagang tumutok dito sa BICAM scandal, ang tawag ko dito sa nangyari ngayon. Kasi ito yung nangyari kasi ngayon, ang mga media na nakikita ko na sobra talagang tutok dito sa balita, itong UNTV. Ito sila yung focus sila dito sa balita na to. Gusto nila makuha talaga yung eksaktong information nito o eksaktong nangyari kung bakit to nagaganito ang national budget na pinirmahan nga ni Bongbong Marcos noong nakarang taon. So, makikita natin dito na sila mismo ang nagtutok dito sa sa pangyayari ito. Itong UNTV ang tinutukoy ko nito na nasabi ko nasa bandang unahan. So, bago ito si Kimbo na ito yung pumalit ni itong si Saldico na sa appropriation. Yung pumalit nito kay Saldico. Ganun na lang. Kasama to siya sa pumirma sa BICAM. So ngayon, hindi siya tinantanan ng media kasi alam ng media kung bakit nangyari yun ang BICAM na may mga item doon nga na blanco. So una niya itong iniwasan itong reporter ng GMA7, itong si Joseph Morong, na hanggat sa pagsakay ng elevator, na-corner siya. Bago natin i-play ang video ni UNTV na ito yung hinahangaan ko ngayon na pinaka maganda nag-cover nitong nangyari ngayon. So, ipasok ko muna to kay Joseph Morong na in-interview to si Kimbo sa loob ng elevator na ayaw sumagot, umiiwas sagutin. Pasok ko muna yung video. Pero bago yan, subscribe mo na sa aking YouTube channel. Kanina, sinubukan namin siyang tanongin tungkol sa issue. Between the BICAM and then the enrolled, at what point did the figures come in? Yeah? Tayo na sumagot. Bakit tayo sagutin? If it's just a procedural thing for Congress. Nasagot na lahat. Paano, ma'am? Sige po, let's wait na lang po sa... Na-explain na lahat. Ha? Na-explain na lahat. Si SP, na-explain na lahat. But ang issue is the BICAM. May mga kopya ng BICAM report na nakuha ang GMA Integrated News mula kina Ungab at Manuel. May nakuha din kami mula sa di nagpapangalang source sa Senado. Bagamat may pagkakaiba sa bilang at pwesto ng mga pirma, pare-pareho ang mga blanko ng mga ito. Ang BICAM report ang niratipikahan ng Kongreso para maging basihan ng enrolled bill at nang mapirmahan ng Pangulo naging General Appropriations Act o 2025 National Budget. Pero kung ikukumpara sa isa na batas na General Appropriations Act, ang mga blanko sa BICAM report ay napunan ng kabuang halagang di bababa sa 138.36 billion pesos. Di siya makapagsalita sa anong ibig sabihin ng anong nangyari nga. Alam niya na mayroong nangyari talagang hindi maganda kasi kasama nga niya sa BICAM. May pirma siya dyan eh. Ngayon, di niya ma-express. Ngayon, ang sinasabi niya, na ipaliwanag na daw ni SP. Ibig sabihin ng SP, ni Speaker, ni Senate President, itong si Chis Escudero. Gusto siyang kuhanan ng komento or panig niya kung bakit nagkaganon. Pero ayaw niya magsalita talaga. Ngayon, ang nangyari nito, inabangan siya ng ibang media. Itong UNTV, ang naghabol sa kanya. Kaya itong UNTV, saludo talaga ako sa balita nito. Napapansin nyo kung kumukuha ako ng mga balita talaga, dito ako sa kanila. Kasi maganda yung nila pag hindi sila na sa gobyerno na takot sila magbalita talaga, di kagaya sa GMA7. So mamaya ko na yan ipaliwanag din. Maya ko na banggitin kung bakit gustong-gusto ko ang manood ng balita sa UNTV kaysa dito sa EBS-CBN, GMA7, saka itong News 5. So, ipasok ko muna itong video ng UNTV na hinabol talaga, gabi na hinabol itong si Kimbo doon sa Congress. Pasok ko muna ang video. An explanation lang po doon sa blank pages po. Nagmamadali lang po Sorry. for the next event. Yeah, ha? we were waiting yesterday, ma'am. Ma'am, kindly explain daw po yung... Any explanation about blank pages po. Umiwas si House Committee on Appropriations Acting Chairperson Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo na sagutin ang mga tanong tungkol sa umano'y blankong items sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 National Budget.
Kabilang si Congresswoman Kimbo sa Bicameral Conference Committee o BICAM na pumirma sa report at ilang araw nang humihingi ng reaksyon mula sa kongresista at mga kasamahan nito ang mga tauhan ng media kaugnay ng issue. Pasado 9:30 gabi ng Huwebes, January 23, matapos dumalo sa isang hearing sa Kamara, hinabol ng House reporters ang mambabatas para muling tanungin hinggil sa mga aligasyon kaugnay ng budget. Gayunman, wala pa ring tugon ang mambabatas. Kong Stella, may issue. Nagmamadali lang siya. Nagmamadali. Okay. Pasensya na. Nagmamadali lang siya eh. Pero yung sa blank, Nagmamadali lang siya. Nagmamadali lang siya. Wala pang kongresista na bahagi ng BICAM ang nagsasalita kaugnay ng umano'y blankong item sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 national budget. Si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang naghayag na may mga blankong items. Kaya tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na invalid ang nilagdaang pambansang pondo o General Appropriations Act ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro naman ang ikatlong kongresistang nagkumpirmang may blankong item sa BICAM report para sa 2025 national budget. Sunod kina Kabataan Party List Representative Raul Manuel at Davao City Representative Ungab. Hindi miyembro ng BICAM si Congresswoman Castro. Pero yung sinasabing BICAM na pinaratify, may mga ilang blanco. Pero yung sinabmit kay Presidente, so tingin na wala kaming alam doon kung meron mang blanco yan. So I hope na reconcile kasi hindi pwedeng may blanco yan na ibibigay sa Presidente. Balak naman ang kampo ni Davao City Congressman Ungab na questionin sa Korte Suprema ang nilagdaang 2025 national budget dahil sa hindi pagdaan sa tamang proseso. Tanong nito, sino ang nagpuno sa blankong probisyon sa BICAM report na niratipikahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso? Samantala, naniniwala si House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega na layo ng aligasyon laban sa 2025 national budget na lumikha ng pagkakabahabahagi at ibalik umano ang 2 billion pesos na halaga ng alokasyon sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Baka gusto nilang ma-restore yung mga budget na na-slash. Politics, it's really about politics. It works for them kung may controversy, it works for them kung may problema. Anong rason na maglalabas ka ng mga dokumento na hindi naman po reliable yung source at mga dokumento na may mga blanco at may kulang-kulang naman na pirma. Gayunman, ayon kay Congressman Ortega, wala pa siyang kopya ng sinasabing ratified BICAM report na may blankong items. Hindi rin miyembro ng BICAM ang mambabatas. Hindi siya pa rin. Hindi siya ma-interview. Hindi, pasensya na. Nakikita natin siya, sinasabi, pasensya na. Ang bibig nito lumalaki na. Tapos, yung mga kaalalay niya, mayroon pa daw event na pumunta. Nagmamadali kasi mayroong event. Nagmamadali. Ganito. I-ano ko na lang to. Idugtong ko na lang to. Panahon ni VP Sara, naalala ko to, na pag tinanong nila si VP Sara doon sa kanilang hearing, ayaw nila yung hindi sagutin ni VP Sara. Nandoon na nga, hindi si VP Sara umiwas sa kanilang mga tanong. Sinasagot sa kanilang tanong. Pero ang gusto nila mangyari, yes or no, o kaya yung tanong nila na paano ginastos nga daw yung confidential fund na sa loob ng 11 days. So ito kasama to siya. Kaya ngayon, back to you, Kimbo. Ayan na nangyari pala sa'yo. Hindi biro yung tinatanong. Media nga yan lang tatanong sa'yo eh. Lalo pa, kayo na nandyan sa kongreso noon na nakikita ko, kuyog kayo kay VP Sara. Bumalik din talaga ang karma, no? Bumalik talaga ang gaba sa inyo, no? Kaya ngayon, ikaw na ngayon ang hinahanting sa mga media pero ayaw mong sagutin. Lalo yung UNTV, napahiya. So, tumakbo, nakikita natin tumakbo eh. Tumalon. Hindi na siya hindi na siya tao, parang taong gubat na siya, naglayas, tumatakbo tapos nagpasaklulo na. Ngayon si VP Sara, ginagawa niyo ngayon, naisip niyo yan, imposible hindi niyo naisip yan. Ang ginagawa nung sa VP natin. Ang gaba nga, di talaga magsaba sa inyo. Ayan.
Natawa talaga ako yan sa video na yan UNTV. Kaya UNTV, saludo ako sa inyo. Sa inyong pagbabalita. Mayroon akong hinahanap kasi ditong video na ito si Neil Maribuhok, na reporter nila, na siya yung nakakalap ng papel doon sa Congress yata niya nakuha o sa Senado. Hinahanap ko, hindi ko makita. Hindi ko makita, pero mayroon yun. Nakasabay nun ng balita na yun, na pumutok na yun, na nakuha niya yung kopya na yun, na wala ding pirma. May pirma pero blanco ang item. Mayroon siyang hawak ang UNTV. Kaya sabihin ni Chis Escudero at saka ni Bersamin na imposible yon. Hindi imposible. UNTV na ho ang nakakuha nun. Ito si kay Joseph Morong na sinabi niya, nakakuha din sila ng mga kopya na mayroong mga blank item. So, i-compare natin ngayon sa mga network na nagbabalita na kung sino talaga ang patas. Makikita natin ang GMA7, ABS7 at saka Net25, okay ang Net25. Okay rin yan. Nanonood ako ng balita nila kasi okay yan sila magbabalita, hindi yan bias. Pero itong tatlo ngayon, nag-unahan to kung sino talagang sa kanilang pagkabayas. So, itong News 5 ang ibig kong sabihin. So, nangyari nito na ang UNTV, isama natin itong Net25, makikita natin na ang pagbabalita nila na hindi sila nag-isip na may gobyerno ba silang tinatakutan. Di kagaya itong tatlong sinasabi ko na EBS-7, GMA7 at saka News 5 na parang kinukontrol talaga sila ng gobyerno. Kasi hindi sila nagbabalita masyado nito, hindi na tinututukan to. Napapansin nyo ba? Kung tinutukukan ba talaga to ng GMA7? Hindi eh. Mayroon sila mga balita nga pahapyaw lang. Pahapyaw lang. Para sabihin na hindi sila bias. Pero ang ko nito, ang sobra talagang tutok nito, itong UNTV. Makikita natin gabing-gabi, inabangan nga nato si Kimbo. Ngayon si Kimbo, hindi ko alam kung nagsisito siya na pinalit ni ni Jewel ni Saldico. Palagi ko hindi kasi wala namang Wala naman tong budhitong mga to. Makikita natin ngayon kung paano talaga kayo natakot sa media na. Ayaw nyo isiwalat yung baho nyo rin sa taong bayan, samantala na kinakalkal nyo ang mga Duterte, sabihin ko na lang. Ngayon, bumalik nga sa inyo. Parang nagbato ka, tapos bumanda sa pader, tapos bumalik sa iyo, ikaw pa rin titamaan sa bato. Ganyan ang nangyari ngayon sa mga tao na to, na sobra silang pang-aapi sa Vice Presidente. Unti-unti na natin nakikita ngayon kung sino talagang nagsabi ng totoo. Ngayon ko nasasabihin to na ang sinabi ni VP Sara noon na ang dalawang tao lang nagkukontrol sa Congress, Saldico lang at saka si Martin Romualdez. Totoo nga. Eto na nga ngayon. Wala na si Saldico, so magiging kontrolada naman ito itong si Stella Kimbo. Ay naku, kakatakbo pa naman to ng mayor ng Marikina kung hindi ako nagkakamali. Kasi parang yung asawa niya, yun ang papalit, magiging congressman. Ito si Kimbo din, na asawa niya. Hindi ko lang alam kung anong pangalan ng asawa nito. Basta Kimbo. Kinuha niya ang apelyido, Kimbo siya. Kimbo. So, ito ngayon ang nagiging niyan. So, Marikina, shout out po sa inyo dyan. Itong magiging mayor nyo, ang hilig sa mangulimbat ng pera ng taong bayan, nakakahiya yan, sinusuka na yan sa nasyonal, lalo kaya sa inyo. Ano kayang resulta dyan sa pagdating ng eleksyon? Mananalo pa ba yan? Sa pagka-mayor dyan sa Marikina na sobrang basang-basa ang kanyang record sa Congress ngayon. Tapos bago yan pumutok tong balita ngayon, dati nakikita natin ng mga mamahaling gamit niya, mga bag, relo. Makikita natin kung gaano talaga to siya kakurap na pagka-congresswoman. Ngayon, ang nakikita natin dito na nagsalita na dito sa BICAM na blanco, hindi lang isang tao, hindi lang si Congressman Ungab. Nagsalita dito, Raul Manuel, unang-una, Congressman Ungab, Raul Manuel, itong si
Franz Castro. Sino pang iba dyan? May isa pa. Ito yatang si Brusas. Tapos makikita, maano natin dito na hindi to gawa-gawa lang ni Congressman Ungab ang kanyang ini-expose na nakakuha siya ng kopya na ganun. Ibig sabihin, si Ungab magka-close na sila dito sa mga makakaliwang grupo. Imposible, hindi yan. Hindi lang talaga nila to napaghandaan. Kaya sumingaw talaga tong ganitong klaseng pandurugas sa ating kaban ng bayan na pilit talaga nilang kamkamin ang pera. Grabe ang nangyari itong si Kimbo ngayon na hinahabol talaga siya ng UNTV. So saludo ako sa inyo, UNTV. At saka itong interview ni Joseph Morong sa elevator, kakahiya din to na hindi siya sumasagot doon. Di nga niya alam kung ano yung itsura niya iharap, mangingiti ba siya o iiyak eh. Ito yung sinasabi ni Sas na parang na-constipated ang mukha ni Kimbo na to. Ito si Kimbo, parang na-constipated daw ng mukha. Napakatindi na talaga ang sitwasyon na itong mga ngayon, itong sa Kongreso ngayon na halata na talaga na itong nangyari ngayon sila may pakana. Si Bersamin hugas kamay na, wala na. Kung hindi namin kasalanan to, ang may kasalanan yan ang doon sa Bicam. Marinig nyo naman yung sinabi ni Bersamin na hindi namin kasalanan yun. Ayun yung sinabi niya. Hindi namin kasalanan yun. Kung may kasalanan, ang Bicam o doon sa Congress. Hindi kami ang mananagot dyan kung mayroon mang pagkukulang sa bagay na yan dahil Bicam report yan Wala kaming kinalaman sa Bicam report. Ang may kinalaman lang kami yung finished product na pinapirmahan sa presidente. Hindi yung blank check. Ito na ngayon ang sagot natin na pipili tayo ng matinong kandidato itong panahon na darating na eleksyon. So wag pong kalimutan natin na itong mga tao na to, wag nyong ibaon sa limot itong mga tao na to na nakakapaligid sa atin ngayon na nangangamkam ng pera. Tapos pagdating sa presidente, sabihin ba naman ng presidente na to nagsinungaling si PRRD? Ano ngayon ang nangyari? Hindi na nga siya nagsalita nito. Tapos ang iba pang congressman nito, si Ortega, ang ginawa pa nito, nagsalita pa siya na baka nagalit lang si PRRD dahil sa bawas na budget ni Inday Sara. Gusto daw bang ibalik? Hindi ito usapin nito mga Duterte sa budget na to. Isa pa, hindi siya kasama sa Bicam. Hindi siya kasali doon. Tapos nagpapa-interview sa ganun pa ang paano niya, yung mga sinasabi niya. Ito yung isang congressman na to sa si Ortega ng Cagayan. Malupit din to. Matindi to. Banat ng banat sa mga Duterte, pero ewan ko lang ito sa kanyang distrito kung ano kaya ang nito, na kalagayan din doon. Malupit talaga. Ngayon, ito si Kimbo, hindi ka pa tapos. Hahabulin ka pa ng media hanggat magsalita ka. Magsalita ka, huy, Kimbo. Please, UNTV, habulin nyo pa yan. Abangan nyo yan sa abangan nyo yan sa may Congress paglabas niyan. O kaya sa kanyang sasakyan. Kaysa sa kanyang sasakyan na nga, hindi na nga siya makapagsalita. Ganun na lang Takot na sa kanyang sariling multo.